Nakipagpulong na ang liderato ng Kamara sa Energy Department at oil industry players para matugunan ang sunod-sunod na malaking taas presyo sa produktong petrolyo. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Sa mga puntong ito ay nagpapatuloy yung House Plenary Session pero nagkakasana nga rin ang Kamara ng iba't ibang hakbang para matugunan ang sunod-sunod na malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Ang oil industry players naglatag na rin ng kanilang sitwasyon sa harap ng mga mambabatas. Kinumpirma ng Department of Energy na may panibago na namang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo bukas, September 19, na ikalabing isang beses na ngayong taon. Naglalaro yan sa 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos para sa gasolina at sa diesel, habang ang iba pang kumpanya may 2 pesos price increase din sa kerosene. Ang pagtaas na to ay wala kong nagkokontrol. Ito'y dala po ng pagkakaroon ho natin ng sitwasyon na tayo ay nag-i-import halos 100% ng petroleum products. So ang pamamaraan ho ng pag-mitigate doon sa impact ng price na dala nitong ating ini-import na produkto ay either through a targeted subsidy program or gamitin ho natin yung mga para-paraan. Dahil sa sunod-sunod na big-time oil price hike, muli na namang nabuhay ang panawagan ng ilang grupo na suspendihin muna ng gobyerno ang excise tax sa langis at iba pang buwis na ipinapataw rito para mapababa ang presyo. Pero tugon ng DOE, yan ito ay isang policy question na dapat po upuan ng mga decision maker, not below probably secretary level. This is a cabinet policy issue dahil it involves collection of revenue. Definitely it will involve DOF and DBM. Bilang tugon naman sa sitwasyon, nagkasana ng pulong ang liderato ng Kamara sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang oil industry players ngayong araw kasama ang DOE. Sabi ng House Speaker, layo nilang makabuo ng win-win solution para na rin sa kapakanan ng bawat isa. Your friends here in the House want to listen to you because we want to work together and see how we can mitigate the prices. Kung baga, gusto natin magpulong dito sa iyo, magpulong-pulong tayo sa iyo, magugnayan at magkaroon ng in this informal hearing para we can get the best ideas kung paano natin maibigay ng mas magandang presyo sa ating mamamayan dito sa presyo ng langis. Maan kani-kanina lamang ay nagsagawa ng press conference dito sa Kamara si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo kasama si DOE Undersecretary Sharon Garin at iniulat nga nila na mula rito sa naging pagpupulong ng Kamara kasama ang DOE at industry players ay talagang bumubuo sila ng mga hakbang para matugunan nga itong problema ng sunod-sunod na oil price hikes. Kabilang sa mga pinag-iisipan ng Kamara ay ang pagrekomenda kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isuspindi munang pansamantala itong ang umiiral na fuel excise tax. Ibahagi lang din natin sa ating mga kababayan na yan ay kapag naaprubahan itong ang suspension ng fuel excise tax ay inaasahang nasa 10 piso kada litro yung ibababa sa presyo ng produktong petrolyo. Pero sa ngayon, yan nga ay pinag-aaralan pa ng Kamara at next week ipagpapatuloy yung kanilang pakikipagpulong sa ating mga oil industry player para makabuo ng pinakamainam na solusyon. Maan? Maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.